alam mo, ngayon, napakamahal na kasi ng yung modernized na jeepney. Ay, sobra. Pero mamaya-maya kasi maging guest namin yung sa Francisco. Aha. Na mayroon siyang ginawang e-jeepney maintaining the iconic iconic look. Pagkatapos, less than 1 million lang. Ang halaga. So kung ang suggestion ko ay maglaan ng 2 billion, aba, mga Ilang yun? 2,000 2,000 units yun. marami yun. Kung kaysa magbigay-bigay ka pa ng ayuda dyan na 500 billion, maglagay na lang tayo ng 5 million. 5 billion. Billion. Di 5,000 jeepneys na bago. Doon natin kunin dyan sa, sa locally made na Francisco Motors. Anyway, Sec, maraming salamat po ulit sa pagkakataon. Gaya ho ng nabanggit ni Kong Boots, after you ay susunod namin ang Chairman, CEO ng Francisco Motor Corporation. At ito pong ginagawa nila ngayon ay para buhayin pa rin ang jeep industry dito po sa atin, sa Pilipinas. At siyempre, nag-generate na naman ito ng trabaho. Mabubuhay na naman, maraming makikinabang nito, mga latero, mga mga electrician, mga pintor, anyways, mekaniko. At matutuwa yung programang Pro Pinoy. Yes, totoo yan. Secretary, maraming salamat po sa pagkakataon na naging bahagi kang muli ng ating talakayan dito po sa DZA. Mabuhay po kayo, sir. Thank you very much, Secretary Benny Laguesma. As I said, one of the most efficient cabinet secretary in this new administration. Yeah. Sec, thank you po, ha? Ed, Kong Boots, Ed, magandang salamat. Maraming salamat po. Good morning, sir. Morning. That's Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. At ito na, tuloy-tuloy na tayo. Wala po sa dole. Pumunta naman tayo, punta natin ang Chairman and Chief Executive Officer ng Francisco Motor Corporation. Sabi ko nga, hindi na bago ang Francisco Motor sa atin dahil lahat po tayo, halos dito, namulat tayo ng kasama natin sa kalsada ay ang mga jeepneys nila. Hindi lang dito sa Metro Manila, kung hindi pati sa probinsya. At nung araw, pag magkakaroon ka ng, alam mo, dalawang brand yun, nagko-compete, puro taga Cavite, Francisco at saka Sarao. Makikita mo, puro decoration. Totoo yan. Pero, maganda naman yan kasi we have to promote our own product. Kaya I'm really proud na maging guest namin this morning ang chairman at saka CEO ng Francisco Motor Corporation. Welcome po natin mga kaibigan sa ating program, Mr. Elmer Francisco. Magandang umaga Sir po. Elmer. Kong Benny, Kong Butch. Kamusta po kayo? Okay naman. At excited kami na ma-interview ka dahil ito nga, pinag-uusapan itong mga jeepney modernization. Yung jeepney naman talaga, pag nabanggit mo na jeepney nung araw, Francisco Motors yan eh. And then, of course, andyan yung Sarao, may Melford sa Tagaytay. But, siyempre, ang one of the biggest name is Francisco Motors. At ako'y natutuwa naman at you're still manufacturing jeepneys. Opo, Kong. Matagal lang nga tayo. 77 years nang gumagawa ng jeepney of Francisco Motor. Hanggang ngayon, sabi ko nga, 8 administrasyon na indinaanan ng Francisco Motor simula pa ni Manuel Rojas. So, hanggang dito kay President Bongbong Marcos, 8 presidente na po ang dinaanan ng Francisco Motor. So, alam na alam po natin na iba-ibang administrasyon, iba-ibang agenda, iba-iba yung nangyayari. So, ang sinasabi natin, we weather the storm. So, lumilipas sa mga administrasyon, pero ang industriya ng jeepney nandito pa rin. So, kung makikita ninyo, halos 8 dekada na kaming magkakasama ng mga transport groups natin. Simula pa ng tatay ko, pati ng mga kapatid niya, pati yung mga tatay at lolo pa ng mga operator natin ngayon. Magkakasama na kami. Kaya po, kami po yung nagtutulungan. Third generation na pala ito, si Sir Elmer. Anyway, sir. Second generation kayo. Opo. Anyway, sir, mukhang ang best option ngayon sa PUJ modernization ay yung pong ginawa ninyong e-jeep. Tama po ba? E-jeep? Opo, electric jeepney po ito. Tunay naman pong best option yung mga gawa ng mga Pilipino. Dahil tayo pong pinakamagagaling gumawa ng jeepney.
hindi po natin pagagawa yan sa mga dayuhan. Dito po yun. Ang bibigyan po natin ng trabaho ay yung mga kapwa natin Pilipino. So noon pa natin sinasabi yan, di ba? So nabanggit ko na rin kanina na matagal na tayong gumagawa ng jeepney. Hindi po ako papayag na ang mangyayari na naman ngayon parang nangyari nung panahon ng tatay ko. Na sarili nating gobyerno ang pumapatay sa mga lokal na industriya. So ako po, ngayong ako yung nandito sa 31 years na rin ako na nasa Francisco Motor. So, ang sa akin, hindi ako papayag na ang sarili nating gobyerno yung papatay sa atin. So, ako, talagang pipilitin kong gawin na ang lahat para matulungan ang ating mga kasamahan sa industriya. Ng mga local manufacturers, kahit yung mga binanggit nyo, tutulungan po natin sila. Pati yung ating mga tinatawag na superhero. Ngayon yung mga super natin, na mga drivers, pati yung mga operators natin na maliliit, na nangangamba na mawalan ng prangkisa sa katapusan. So tayo po, nakikipagtulungan tayo sa DOTR, pati sa LTFRB, kung paano sila matutulungan. Ayan, napakagandang layunin yan. Elmer, sinasabi mong electric motor yan. Yes, Okay. yes, sir. Ilang horsepower na DC motor yan, DC. DC. Meron DC, merong AC. So, pero ang sa atin, napakalakas po nitong natin, electric motor natin. So, ang standard na ginawa ng Francisco Motor ay 250 kilowatts. Wow. Yes, 250 kilowatts. So, dahil ang ang karga nito ay nasa 30 passengers. So, 11 sa kada side. So 22 yung nakaupo, then kaya po ng 8 na nakatayo sa loob. Ayan po yung maluwang na maluwang. So, ilang kilometro naman ang bawat charge. Kasi rechargeable yan Apo. Bawat charge, ilang kilometro at magkano ang halaga ng isang charge? Okay, ang range po natin, meron tayong tinatawag na standard. Ang standard po natin ay 150 kilometers. Ayan po ang natin, ang standard. Pero pwede po natin yung habaan, pwede natin iksian. Kasi flexible po tayo dyan dahil iba-iba po ang ruta. May mga ruta na mahaba, may mga ruta na may iksi. Yes. So, more range, mas mahal po yan. So, less range, mas mura. Dahil baterya po ang pinag-uusapan natin dyan. O then doon sa 150 kilometers, magkano ang presyo ng e-jeep? Ayan po yung yung 985,000 pesos para po sa unang 1,000 unit na na tinatanggap natin. So we don't want to bite what we cannot chew. So sinisimulan natin sa 1,000 units. Ang presyo po niya 985,000. Okay. Isang charge, tingin mo magkano ang electricity cost? Kino-compute po natin sa sa 16 pesos. So ang kino-compute po kasi natin yan sa sa same distance ng diesel. Kung ang distance itong diesel na to pati distance itong electric jeepney kung pareho yung distance nila, ang cost po ng charging ay wala pa sa kalahati ng cost ng diesel. So kita mo? Malaki po yung yung matitipid talaga ng mga ng mga operator po natin. Na-present mo na ba ito sa DOTR? Opo, matagal na po. Actually, 2018 pa, nilaunch po natin yung mas luma pa na modelo nitong mga electric Francisco jeepney natin. 2018, nilaunch natin yung kasama ng DOTR, pati ng LTFRB sa Quirino Grandstand. Kung hindi nyo po na itatanong, 1980s pa po may electric jeepney ng Francisco. So, sa diesel, meron na po tayo electric jeepney. Gaya ng sabi ko, ang problema natin ay gobyerno. Pampabagal ng gobyerno. Kasi hindi natin marehistro sa LTO Kasi sinasabi nila, wala raw engine, walang motor, napakaraming palusot. So, ang ginawa nun, yung mga ibang mga mayor na na open-minded, ginawa nila ng city ordinance para makatakbo, pero hanggang doon lang sa loob ng city nila. Hindi makalabas, hindi katulad ng sa LTFRB or sa LTO. So, noon pa tayo may electric jeepney, hindi na po ito bagong teknolohiya para sa atin. So, napakaganda actually, napakaganda. So, ang problema ay gobyerno. Bukas, Ed, pwede ba nating ma-interview yung bagong LTO? Yes, sir. Na former congressman din naman yan. Palagay ko progressive mind yan. Dahil
Napakaganda po niyan. Unang-una, tahimik yan. Walang pollution. Ang daming advantage. Bukod sa mura ng ang fuel compared to diesel, tahimik. Walang pollution. Di ba? Ngayon, ang itatanong ko lang, Elmer, ito ba ay aircon? Aircon po yan. Wow, Aircon po yan, tsaka yung pasado po yan sa Philippine National Standards. Meron po yung mga sukat na na sinunod natin yun sa Philippine National Standards. Kaya nakatayo na sa loob. Tapos ang pinto nasa harap na po sa katabi ng ng chopper. Tapos sa likod, meron din po yung built-in ramp para sa mga PWD. Wow. So yung mga wheelchair pwede makasakay sa likod doon sa emergency exit and entrance natin. Then meron din po tayong mga CCTV cameras for safety purposes. Then meron din po tayong automated fare collection system. So lahat yan kasama sa natin, electric jeepney. Saka yung pala, yung electric, ngayon po kasi meron na tayong batas. So yun na ipasa po nung April 2022. So dahil po dyan, na-enable yung mga electric vehicles natin. So simula 1980s, 2022 lang po nagkaroon ng batas para dyan. So pwede na mahirehistro? Pwede na po ngayon. So pwede na po i-rehistro ngayon ng mga electric jeepney. Alam mo, hindi ko maintindihan. Kailangan ba yung makina yung basis? Kung hindi, sasakyan dapat yung basis ng rehistro mo. Whether kabayo ang magpapatakbo niyan, o makina, o electricity. Ang mahalaga, yung unit mismo ang irehistro mo. Kasi yun yung sinasakyan eh. But of course, ang kinukuha kasi yung mga serial number, o di yung motor, lagyan mo na rin ng serial number para... Meron, pero ngayon ang mabuti, meron tayong mga mambabatas katulad ninyo na nag-iisip. Di ba? Na nag-iisip at nakakaintindi na ito yung dapat gawin. So kaya nagkakaroon naman tayo ng progress, bagamat medyo mabagal ng konti, pero at least meron progress. At least ngayon meron tayong batas na nag-enable para dito sa mga electric vehicles natin. Elmer. Ngayon, na implementation. So, saan kumukuha sila ng serial number? Sa chassis na? Ngayon, chassis pati yung electric motor. At saka electric motor. Ano naman diferensya kasi? Di ba? Like for example, gusto mong palitan yung electric motor. Actually, dali niyan. Ang overhauling niyan is rewind lang eh. Yeah. Di ba? Noong kasi, napakaraming palusot. Yung sinasabi ko. Kasi, siyempre, kung sarado yung utak, wala nang may tinatawag tayong mga lobbyists sa mga, yung mga oil companies. So, tatakbuhan nila yan. Di ba? So, kung ito mga naman natin, mga nakaupo, problema, nakikinig sa kanila, hindi nila naiintindihan, di ba? Hindi nila naiintindihan na mas maganda itong Naiintindihan nila yon Elmer, kaya lang natatakpan yung tenga nila ng pera. Nakaharang nahaharang ng pera. Sir, yung lifespan ng battery, gaano po katagal? Ito po yung sinasabi kong advantage ng Francisco Motors. Ang battery po, hindi nyo nakalaintindihin. Kasi, warranty natin is lifetime. Wow. So, kapag tira yan, papalitan natin. Walang problema. Oh, wow. Lithium battery ba ang gamit natin? Ngayon, lithium. Then, meron pa tayong mas maganda pang programa na ilalabas po natin ng mga 2 to 3 years from now. Meron po tayong meron po tayong May mga pumapasok. Ayan. Meron po tayong tinatawag na solid state hydrogen na teknolohiya galing sa Amerika na i-implement din po natin dito. Sir, ito sa modernization program natin ng PUJs, may sigurado na hubang umorder sa inyo? Kasi ang sabi mo, you are now manufacturing the first 1,000 units. Yes. May mga umorder na po ba? At ito po ba ay makikita na natin next year sa kalsada? Opo. Bali, ganito po yung ginawa natin. Nagsimula po tayo tumanggap ng mga letters of intent simula mga 6 months ago. Ang natanggap po natin ay 37,500 units na order na galing sa mga transport cooperatives, sa mga individual operators, of which kaya nagsimula na po tayo yung tumanggap ng first 1,000 na order. So, ang nag-signify na bibili ng mga first 1,000 natin, umabot na po ng 1,300. So, ang dami ng
Madami na. So magsisimula po tayo mag-roll out ng second quarter ng 2024. Okay. Ba. Ngayon, ang tanong ko, some people are very skeptic. Parang makakaakyat kaya yan ng bundok. Yan din yung next question ko sana. So, siyempre, that's 250 horsepower na electricity, no? At ako'y naniniwala na compared sa combustion engine, mas malakas ang torque niya, no? Yes. Ano ba ang torque ng 250 horsepower? Kung ako kasi, ako mismo ay physicist. So, alam ko yan. Hindi nila ako mauuto. Kaya nga, so, sa tagal nating gumagawa ng jeep, alam nyo, mas meron tayong bagong teknolohiya na ini-introduce. Kung saan, hindi na nga ito bago. Dahil 1980s pa tayo meron ito. Aha. Ang unang tanong, paano yan sa baha? Paano yan sa akyatan? Ayan. Paano yan sa ganyan? Paano sa ganito? Naintindihan naman natin ng ating mga kababayan. Ang tanong ko, di ba yun din yung tanong ninyo dati nung nilabas namin yung Francisco Jeepney na isuso yung engine? Yan yung tanong nyo dati, makakaakyat ba yan dyan? Makakaakyat ba yan dito? Alam po yung magagaranti lahat. Sandali. Ba't may mga pumapasok? Oo nga eh. So, ayun o, isa lang yung magagarantiyahan ko. Kapag gawa ng Francisco Motors, garantisado po yan na matibay, maasahan, mura, at makakalikasan. So, yung sa akyatan, makakaakyat po yan. Dahil mas malakas po talaga ang torque ng, ng electric motor. Nga. Yung diesel po na jeepney na Francisco dati ay 275 Newton meter lang po yung torque nun. Ang bago po natin ay 450. Wow! Grabe. Halos doble. Halos doble. Kahit punuin mo pa pala yung jeep ng sardinas mo yan, makakaakyat pa yan. Dahil ang punto ko kasi noon, yung mga nakikita niyo mga nagpapanggap na electric jeepney noon Apo. na hindi nakakaakyat, paano naman nilagyan ng electric motor na pang motorsiklo? Mas napakaraming karga. Magko-compute na nga lang sila, hindi pa nagawa, di ba? Ko-compute na lang nila yung weight at yung power na kailangan mo. Hindi nila isinama yung gravity, di ba? Totoo yan, totoo. Ma-incline. So, hindi talaga aakyat yon. So, ito po, siguradong aakyat. Ngayon yung sa tanong sa baha, syempre waterproof na po tayo ngayon. Kahit nga mga cellphone ngayon, pwede mo na hugasan eh. Di ba? So, ang electric motor po natin, pati battery, maski ilubog mo ng 1 metro sa loob ng 30 minutos, okay lang po yun. Pero syempre, hindi mo naman sasadyain. Pero kung hindi mo maiiwasan. Umiwas na lang tayo. Pwede namang umiwas. Pag baha, umiwas na tayo. Di ba? Kasi minsan, hindi natin malalaman, may leak. Umiwas na lang. Mas maganda yon. Alam mo, sir, kahit naman yung combustion engine, talagang iiwas. Sira rin yun. But ito para sa mga kapakanan ng ating mga listeners at viewers, in the modern age, may mga electric motor airplane na. Aha. So, they are introducing electric motors na airplane. So, kung ang airplane ay pwede ng electric motors, lalong-lalo pa yung Francisco Motors, di ba, na jeepney. Talagang just to make sure that the public will feel safe at talagang maniniwala dyan, marami ng mga companies na gumagamit ng electric motors. Siemens actually yung gumagawa ng electric motor na yan. Yung atin, saan gawa yung electric motor natin? Yan po yung pinakamaganda. Dahil dito po yan sa atin, sa Pilipinas. Local, Dahil sir? ginawa po natin, nagkaroon po tayo ng joint venture agreement sa isang Nasdaq listed na corporation sa Amerika, sa UK, pati sa Australia. Na ang pangalan po niya ay Tembo ELV. So, ano po 'yan? Manufacturer po talaga 'yan ng mga electric drivetrains para sa iba-ibang mga application, sa mining, transportation, sa lahat. So, ang agreement po namin ay dito natin ilalagay yung manufacturing facility natin sa loob ng Special Economic Zone sa Camarines Norte. Doon sa lugar nila Governor Padilla. So, sa Camarines Norte sa Bicol. So, meron po tayong 10-hectare property doon na doon natin nililipat yung planta ng Francisco Motors galing sa Las Piñas papunta sa Camarines Norte para po maka-avail tayo ng mga incentives, mga fiscal and non-fiscal incentives ng PESA or Philippine Economic Zone Authority. Dahil bukod po sa domestic market, meron na kasing domestic market enterprise.
Bukod po doon, ay layunin din po natin mag-export. Dahil hindi lang po jeepney yung ginagawa ng Francisco Motors. Meron din po tayong e-trikes, meron din tayong mga utility vehicles. Marami po tayong ibang sasakyan, di lang po jeepney. Pinakamaingay lang po yung jeepney ngayon. So, yun po yung ginagawa natin. Well, there is also one existing, matagal na yan dito. One of the biggest companies in Taiwan, yung Teco. Teco is also promoting electric motors for transportation. In fact, meron silang motorsiklo na Teco eh. So, pinopromote nila. And matagal na yan sa Subic. Matagal na. Perhaps you can also explore. Kasi matagal na sila dyan. Kung ang ginawa namin, we hired directly ng mga yung mga top engineers. Kasi sabi ko, I want the top technology. Gusto natin pinakamagandang teknolohiya na ibibigay natin sa mga kapwa Pilipino. Hindi yung mga basura galing sa ibang bansa. So, we directly hired mga engineers, top engineers from mga world-renowned electric vehicle manufacturers. So many of our engineers came from formerly from Tesla sa America. Wow. From Toyota, from Rivian. So kinukuha natin yung mga magagaling na mga engineers. Then marami po tayong mga kababayan na mga magagaling talaga ng mga engineers na nag-OFW. So marami pong gustong sumali sa atin. So, gusto nilang umuwi sa sariling bayan at makatulong sa nation building na tinatawag. Noon kasi walang nag-iintay na trabaho sa kanila. Ngayon meron na. Palagay ko ang sunod mo dyan sa e-jeepney, gumawa ka na rin ng e-bus. Opo, kasama e-bus. po Kasi, yan. E-jeepney, lahat po ng gagawin ng Francisco Motors puro electric na po. ayun. Very good. Very E-trike, good. e-bus, e-taxi, lahat po yan. Gagawin natin. Amen. Walang amen. Tama po lang. Thank you very much, Elmer. And I hope to make you my guest also in another program, Pro Pinoy, because this is really a very big business for local Filipino. Kasi ang Francisco naman talaga ay Filipino company. Yeah. So, i-guest din kita sa program natin. Open invitation po ito, Sir Elmer, ha? Yung next program kasi, yung Pro Pinoy, si Kong Butch ang main host po doon. Ang mga pinipicture po doon ay mga Filipino entrepreneurs, products, mga ganon, ingenuity. So, baka po pwedeng ma-invite ka doon na 9 to 10:30 po ang program doon. Everyday din, Mondays to Fridays. Sige po, sabihan nyo lang po kami para Para ma-sked namin kayo dito. At mag-live kayo dito sa studio, sir. Para mapakita natin talaga yung mga at siguro pwede rin medyo may kalayuan lang sir Camarines Norte yung planta po ninyo Wala na po yung dito sa Las Piñas. Wala na po sa Napuntahan Las ko yan kasi I used to work with Raul Manglapo sa Filipino Car Foundation. Isa sa mga trustee noon ay yung I think your father. Yes. Actually matalik na kaibigan ng tatay ko siya. Napuntahan ko po yung planta ninyo dito sa Las Piñas. Sa Talon, sa Las Piñas. Opo, nakita ko. Kung meron akong isang pwedeng sabihin lang. Yeah, please. Itong mga superhero natin, yung mga operators natin na natatakot na mawalan ng kabuhayan by end of the month dahil doon sa deadline ng consolidation. Tinutulungan po natin sila na sumali sa tinatawag natin superhero program. Dahil pag sumali sila sa superhero program, hindi mawawalan ng visa yung prangkisa nila sa katapusan ng buwan. So yan po yung nahabol namin, kaya grabe kami ka-busy ngayon. Dali nahabol namin yung deadline na December 31. So meron tayong programa na para matulungan yung mga individual na operators na hindi pa nakakonsolidate na sumali sa atin para matulungan natin sila. Alam mo, Elmer, yung sinasabing i-consolidate, ang franchise kasi is an agreement between government and the private sector. Yes. Hindi mo pwedeng hindi irespeto yan. Yes. Kung ang tama. franchise ng isang operator ay next year pa, hindi mo pwedeng utusan na i-consolidate mo. Only when it expires, pwede mong sabihin, pag nag-expire kayo, hindi na namin i-renew yan unless you consolidate. Hindi Yes, po pwede yan. Hindi pwedeng compulsory kasi even Congress cannot pass a law. Ang sabi nga, Congress shall not pass a law that will abridge prior rights. In other words, kung mayroon ng agreement, mayroon ka nang naibigay na right, hindi mo na Irespeto pwedeng yan. irespeto mo yan. Hindi mo pwedeng baguhin yung rules.
eh. Hindi ka naman Congress eh. Tama po yan. Kaya nga maganda maisabatas yan eh, bago fully ma-implement. Diba? Hindi naman kailangan na. Kung hindi, sabihin lang, pag nag-expire yung franchise mo, hindi na namin i-renew kung hindi ka magpapamember ng isang consolidated franchise. Yes, tama. So yan po ang kinakatakot nila dahil sa katapusan mawawalan daw sila ng prangkisa. Anyway, we'll try to interview LTFRB. para naman nang sa ganon ay may respeto rin naman nila yon. Yeah. Okay? Or kaya, interview natin si Secretary Bautista. Di ba? With that, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Maraming salamat, mga kong. Salamat po. Si Mr. Elmer Francisco po ang Chairman and Chief Executive Officer ng Francisco Motor Corporation.